Tungkol sa akin. Kaya yung mga kapatid na nariyan ay iwasan natin na magbato na tungkulan din tayo. Kasi nangyayari po sa akin yan. At mas madalas na yung bato ko ay mas madalas yung balik sa akin. Kaya ang ano ko lang sa mga kapatid ay wag po tayong yung sabi lang na magpakatibay ka. Kailangan ilagay natin sa sarili natin na maging matibay na. Amen. Kasi alam natin, ang Panginoon ay nakatingin yan sa mga lingkod niya. Kaya, kung lingkod ka ng Panginoon, bawat hakbang mo, alam mong may nakatingin sa'yo. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na bawat bato ko tumatama sa akin, dahil ako ay nasa makasanlibutan. Unang-una, ako noon ay namumuno sa barangay. Maraming time na ay piyesta kailangan ko suportahan. Yung mga hain sa Diyos-Diyosan, siyempre, kailangan mo suportahan. Pagbigay ka ng pagkain ng pari, mga ganon. Payagan mo yung mga magsasabong. Kasi, yun trabaho ko yun. Kaya, inalis ako ng Panginoon doon, may layunin siya. Dahil sabi ko nga po, kung titingnan ng tao yung ginawa ko para sa aking barangay, ay nakita naman nila. Pero hindi, yung ginawa ko sa Panginoon ay mas marami pa yung nagawa ko sa barangay kaysa sa Panginoon. Kaya tinanggal ako ng Panginoon sa barangay. Kaya, nandiyan, saksi si Pastor Orlan ng mga time namin na kung gaano kahirap yung pinagdaanan nila. Sabi nga, nila Elder Dong ay kung gaano kahirap yung pinagdaanan nila. Sa akin po, hindi po ako mahihirapan. Kasi alam kong andyan ang Panginoon at nakasuporta po kayo na nandito sa taas. Kaya nga po, bilang isang lingkod, binatawan ko lang sa inyo dahil sabi ko nga yung basahin natin yung nasa sa Lucas 18:18 na kahit pinuno nagtatanong ay naging pinuno ako ng barangay pero wala akong alam. Kaya mas marami kang alam pagka mas mababa ka kaysa yung nasa itaas ka, kunti lang yung nalalaman mo. Kaya sa mga kapatid, kung may nakarelate man doon sa gusto kong sabihin, ayoko lang diretsuhin, ano po. Iwasan natin sa mga kapatid yung mapagmataas. At iwasan natin na bumato, lalong-lalo na ang tinutumbok natin ay yung mga kapatid. Kasi darating yung time, baka goma rin yung tamaan nyo, balikan kayo. Yung nakikita nyo sa iba, ikaw na pala yun. Kaya maraming salamat sa pagkakataong ito dahil nakasama ko kayo, Pastor, si Pastor Orlan, at saka si Pastor Anelio. Nakamit ko na di man na yan. At wish din namin na makarating kami sa lugar nyo. At sana rin pumunta rin kayo sa lugar namin bukas. Amen. Invite na. Sa resort nila Kap. Sa ilang po, wish namin, makarating din kami sa lugar nyo. At sana makapunta rin kayo bukas sa lugar namin. At syempre po, personal na binabati ko ang aking mahal na asawa. Amen. Amen. Syempre po, mas nakakahiya nga dahil mas matanda ako. Siya yung umaakay sa akin pagdating sa pananampalataya. Nakakahiya. Pero siguro yun yung ano ng Panginoon na huwag yung tingnan yung bata o matanda. Masasama-sama tayo sa paglilingkod. Po, at salamat sa aking may bahay. Dahil nanguna pa siya. Siya pa yung nanguna.
para lumapit kami sa Panginoon yung pamilya namin. Kasi kung ako yung masusunod, ay baka diyan kami naghilahilata sa kalasingan sa daanan. Ako, nagpapasalamat ako sa aking pamilya, sa biyanan ko, na nandito kami, nagsasama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. At muli po, happy Sabbath at magandang buhay para kay Kristo. Amen.